Attention mga Filipino senior citizens, ang National Commission of Senior Citizens or NCSC may panawagan para sa lahat ng mga Filipino senior citizen. Ano nga ba ito? Ating tutunghayan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ang National Commission of Senior Citizens or NCSC may importanteng panawagan para sa ating mga lolo at lola. Dapat niyo itong malalaman dahil marami po sa atin ang binabaliwala ito at hindi binibigyan ng importansya. Pero sa video mamaya na ating ipapanood at ipapakinig sa inyo kasama mismo ang NCSC ay malalaman natin ang kahalagahan nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, mga lolo at lola, no, kayo po ay inanyayahan ng NCSC, pinananawagan, no, pakinggan ninyo itong importante, mahalaga na panawagan para sa inyo. Pakinggan po natin ang NCSC OIC Chairman na si Dr. Mary Jean Loreche. Naman po, aside from the benefits that senior citizens get from NCSC, may we also know initiatives on how we can prevent any form of abuse or neglect naman sa ating mga senior citizens? Okay, isa po sa ating nakikita, culturally speaking, mahal po natin ang ating mga nakakatanda. So, that's a very basic principle. Siguro ang mga Pilipino, isa sa mga bansa, ang Pilipinas, na tayo po ay mapagmahal talaga sa ating mga nakakatanda. However, it is very sad that it can happen and it is happening. Hindi lang natin na ilalantad kasi nahihiya tayo na aminin na tayo ay isang biktima ng pang-aabuso. Kagaya lang po sa violence against women and children, a violence against older person may come in various forms. It can be verbal abuse, it can be emotional and mental, it can be financial, no? Hindi ka bibigyan ng pagkain, hindi bibilhin yung mga gamot mo, that can be a form of abuse. At isa doon, ang pinakamalala ay yung physical abuse. So kung sakali po, ang panawagan natin doon sa mga nakakatanda, kung kayo po ay biktima nito, pwede po kayong dumulog talaga sa mga help desks. Either, number one, ang mga hospitals natin may mga help desks niyan kasama nung violence against women and children. Pangalawa, pwede po tayong dumulog sa ating local government units. Meron din po yan silang mga help desks doon. At isa po yan sa ating isinusulong na ilalagay natin sa ating mga community care centers. So how are you going to prevent being a victim of abuse? Maging mapagmasid po kayo. Huwag niyo pong tatanggapin na kayo ay mayuyurakan, kayo po ay hindi maalagaan ng maayos ng inyong mga mahal sa buhay. Pag if in any form na sa tingin niyo po, dihado kayo doon, kayo po ay humingi ng tulong at tayo po ay titingnan natin paano natin matutulungan kayo. Meron po ngayong bill na pending sa Senate at sa Congress na meron tayong bill para doon sa ating violence against older persons na may kaakibat na mga penalties. It is considered to be a criminal offense when we commit the violence against our elderly. So ayun po mga senior citizens, ayun po sa panawagan ng NCSC para po ito sa mga biktima ng pang-aabuso na ating mga lolo at lola. It's either emotional, spiritual, yung financial, yung financial naman is inilaborate po nila na in form of hindi kayo binibigyan ng pagkain, hindi kayo binibilhan ng inyong gamot, marami pong ganyan ang nangyayari. So that is one of form, isa sa form ng abuse para sa ating mga nakakatanda.
And lalong-lalo na po yung physical abuse, no? Talagang hindi po yan siya karapat-dapat talaga na mangyari po sa inyo, mga lolo at lola. So, ang panawagan naman ng NCSC, kung kayo po ay nakararanas ng mga ganoong mga pang-aabuso, ay maaari kayong dumulog at magreklamo, magsumbong sa mga help desk, no? Marami naman po ang help desk, just like sa mga police station, sa inyong LGU, sa mga hospitals, and ang NCSC ay isa din po yan sa kanilang tinitingnan na magkaroon ng help desk, ang kanilang community care center, no? Gaya po ng nasa Malaybalay City, Bukidnon, na bago lamang, no? Bagong-bago lang na inilaunch yung Senior Citizens Community Care Center. So, tinitingnan nila dyan na lagyan ng help desk para makatulong po sa mga seniors na biktima po ng pang-aabuso. So, panawagan talaga ng NCSC, maging dito sa ating YouTube channel, na kung kayo ay biktima ng mga violence, no, pang-aabuso mula sa inyong mga miyembro ng pamilya or kahit kanino po, ay talagang ireklamo nyo po at itayo nyo po yung inyong karapatan, no, dahil hindi po yan siya nararapat talaga na maranasan ng ating mga lolo at lola, no? And ayon po sa NCSC, mayroong nakabinbin ngayon na panukala sa Senado, yung violence against older Filipino, no, na yung pang-aabuso nga sa mga nakakatanda. So sana may sa batas yun, dahil may kaakibat na penalty kung sino man po ang mag-aabuso sa ating mga seniors, no? Considered as criminal act po yun. Sana maaprubahan ang batas na yun para proteksyon na din po para sa ating mga nakakatanda. Ang dami kasi mga sitwasyon, no? Ang dami pong mga naranasan na pang-aabuso ng ating mga senior citizen, no? Hindi lamang po talaga siya nalalantad dahil nga po sa hindi din po seryoso ang reklamo, and most of our seniors na nakararanas po ng pang-aabuso ay pinipili na lamang po na manahimik dahil ayaw nila din pong maapektuhan ang kanilang pamilya, kasi pamilya din po yung nang-aabuso. So kapag ganoon, kahit pamilya nyo pa, kahit anak nyo pa, no, wag kayong manahimik. Kailangan ipaglaban nyo po ang inyong karapatan bilang mga nakakatanda. So ayun po ang importanteng panawagan mula sa NCSC. Kaya naman mga Filipino senior citizens, no, may kakilala po ba kayo na biktima ng pang-aabuso ng mga seniors? Kayo po ba ay biktima ng pang-aabuso, no? Kahit anong form, no? It's either emotional, physical, or financial, no? I-comment nyo na po sa comment section na nasa baba, o di kaya mag-message kayo sa aking official Facebook page para matulungan po natin kayo kung saan po kayo dapat i-refer, ano ang dapat ninyong gagawin, dahil sensitibo po ang usapin na ito, ha? Mga senior citizens, ang aking pong Facebook page Messenger, no, i-follow nyo lamang po itong Facebook page na andyan sa screen nyo, i-message nyo ako, mga lolo at lola. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga importanteng bagay-bagay, mga usapin na may kinalaman po sa karapatan at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizens. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. At huwag nyo kaligtaan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo, ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. I-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, bawang katotohanan at lahat totoo lamang.